matatahipuan saya, timok kanlurang baybayin, nengrem gwel sang baybayin, NG, karmartembay, ay nagelok NG, ilansa, mehea pinakataimik, at pinakamagagandang, tanagwin sa, buong bansa, kajumpaman, sa likod NG, likas na kaganda ang gito, ay nakatago ang, isang kasaysadyang, minarkaan NG, traedya, kung sahan hindi, mabilang, nabuo, hang, nawala, sa meha, pangyalaring, biglahang, at mapanira. Sa episode na ito, tagnatolikay namin ang, emga salisay kung, sa hangang emga bumibisita, sa lugar, ay nasangkot sa emga, kakaiba. Hindi may paliwanag at kung minsan, ay medjing mahiya malamaltong kengkwentro. Ang mehiya, pangyalaring hito, ay sama-samong kilala, bilang mehiya pagpapakita, sa kagubatan, NG Pembrey. Sa isang bahi NG, timo kanlurang bebein NG, wales, ilang kilometro, lamang mula sa makasaysayang, lungsod pamilihan ang Kitweli. Matatakpuan ang kokiteket, na nayon NG Pembrey. Ipinapaywatik, NG Meha na tuklasang, arkeologikal sa pamajanan, OTT sa emga, karatiglujer, nito na ang, lugar ay, maring anang, tinirang, mahigit 2,500 taong nang nakalipas, NG piraso NG, palayakotisi, iba pang, emga relikya, ang naukay, kasama, ang emga ebidensya, engenga, tonggelyang no, emga nokarang, siglo. Kabilang, dito ang, mehea lobi, NG, emga, kutasa, emga burol, mula sa, panahon NG, bakal, eteang, emgaguho, NG, aisang, Kastilyong, Norman, ang kalapit, na vayvalin, ay nagtataglay ring, NG, emgavakas, NG, matagal na itong, agne, ensa, digmahan, paminsan-minsan, inalalantad, NG MJR, bagyo at malakas, na alunang, MGR Kalense, NG MGR, barkong nalanad, sa dagat, MGR sa sadyong dagat, na minsang, nagsilbi, saya ay may ukbong dagat NG, iba't ibang panahan. Kabilang, dito ang, emga, barkong, pangkalakalang, NG, emga, Romano, ote, emga, sasakyang, pandagat, NG, Inglaterra mula sa panahon ni digimahang sibal, na sinasabing may karging emga, suplay na nakalan, para sa ameher, impilan militar, na nakakalat sa kavan, NG, baybayin, nung mege, dikma ang, Napoleonic, kinatatakutan din NG, emga Byohanjinen, na ito bilang kaposibleng, lugar NG, paglapage, NG, emga, ukbong Francis, dahil dito, palim na, pinatatag, emga, depensa sa, mahalagang, bahagi NG, lugar. Sa loob, NG lupain, ang mehea, alunalong, buhanghinan, at malalawak, na kagubatan, na umahangat, mula sa dalampasigan, ay naktatago NG, mas maleno, na emga, alelaenge, modernong kasaysayang pandikmanangge, Pembrey. Ang bahi, NG lupang, ito, nanggalyong, ay malajang, no access, NG libulebong, bisita bawat tahon, ay dating kinatatayuan, NG Royal Ordnance Factory, itanatak noong, huling bahagi NG, ika-19 na, siglo, sa ilalim, NG, pamamahala, NG, emga, pribadong, kumpanya, at mamumuhunan, ang pag-isa, NG, lugadulat, NG protektado, at pabugubagong, anyo NG, baybajing, tanawing, ay ginawa, itong perpektong lokasyon para saya, may mapanganib na gawin. Nang sumiklap ang unang digmaang, pandaydigang mehea, pasilidad, NG, Pembrey ay napailalim, sa direktang, kontrol NG pamahalan. Ang manggagawa rito ang, nagsuplaya, NG megawala, ote armas, na kailangang, NG Britanya, upang, mapanatili, ang pagsisikap, sa digmahan, isang maikling, panahan NG, paginto matapos, ang armistisyo, ang biglang, natapos sa, pagsiklab,
NG, ikalawang digmang pandaigdig. Sa panahong ito, pinalawak ang pabrika OT, naging isang pangunahing sentro NG production. Sa panahon ngayon, ay isang malawak na sistema, NG makikitid, na riles ang nagdadala, NG Gabala, OT Pampasibog, patungo sa meha, pasilidad sa Dongan, kung saan ito ikinakarga upang ipadala saya, may larangan ang didikmaan. Nagpatuloy ang paggawa, OT Pogembak NG armas, para sa pamahalang Britaniko hanggang sa huling bahi NG. Dekada 1960, bago tuluyang isinara ang pasilidad, hindi tulad NG iba, pang makasaysayang lugar sa rayon, ang pabrika NG armas, ay hindi kailanman muling ginamit. Marami sa meha estruktura nito ang nananataling nakatayo. Unti-unting nasisira sa paglipas NG panahong, OT sa patulo, inapakakalantad sa enga, elemento NG kolikosong. Nakakalat sa buong lugar, ang mega konkretong, bunker ang embakan, ibeba ang hugis, o tetelaki, kung saan, pansamantalang itinatago, ang mega balabago ipadala. Sa dikalohon, nananatili, pa, rin, ang, mga, gusali, NG, Dayton Graph, Pembry Airfield, na matagal, ng, hinawang, gamit para sa, mga, lajuning, pangkomersyo. Nung ikalawang, digmaang, pandigdik, gumanap, NG, base NG, mahaligong, papel sa, depensa, NG, baybayin, ang mga eskadron NG, mga fighter plane na nakaimpil. Dito, ay umaadlang sa, mga sasakyang pang, kimpapawait, NG kaway, nagskort NG MG convoy. Ito kong minsan, ay, nakikipaglaban, sa, MG sagupahan, sa impapawit, sa ibabaw, NG Bristol Channel. Mula rin sa base na ito'y sinasagawa, ang Mejia Misyon, NG, pagsasanay. Kabilang dito ang isang insidente noong 1944 kung saan isang piloto na nag-Graham Hawker Hurricane ang aksidenteng napatumba ang eroplanong umiila NG target sa halip na ang telang target na inila nito sa baybayin sa kasalukuyan ang kapayapaan o katahimikan na umahakit sa meha bisita sa Pembre yay lubos na kaiba sa kaguluhan, hingay at takot na minsyang namayani sa lugar. Ngunit dito, ang nokaran ay hindi kailanman ganap na tahimik. Ayon sa lokal na tradisyon, may mga espiritong nananataling nakagapos sa mega lugar kung sa sila namatay mga maranong nalunod sa dagat. Mga sundalo at piloto na nasawi sa labanan at mga manggagawa sa armas na namatay sa mga pagsibog. Sinasabing ang mahya hindi mapakaling anyong. Ito ay lumilitaw mula sa Mejia Anino, naglalakad sa kagubatan o tumatawid sa Mejia Buanghinan o te paminsan-mansin ay nagpapakita sa emega buhe. Hindi pa rin tiyak ang kanilang layunin. Ang kanilang presensya ay paalala na ang kasasayan NG Pembre yay hit na masalimot kaysa sa ipinapakita NG tahimik nitong ang sa kasalukuyan. Noong kalagitnaan NG dekada 1990, isang lokal na estudyante na nagangalang Jacob Binian o tehang kaibigan ni Yang, si Ayan, ay madalas magpunta sa kagubatan NG Pembre upang tuklasin ang mehiagong istruktura na nakakolate sa buong lugar. Sa dalawang naunang pagkakataon, sinundan nila ang bakas na NG, lumang linya ang gentren, nagbibisikleta pababa patungo sa dalampasigan bago muling bumalik pulub na bumubo NG isang paikot na ruta. Noganit sa pagbisitang ito, mas ambisyoso ang kanilang layunin igwit ang isyang mapa NG lahat NG mga bunker NG bala na nananatili pa bilang bahagi ng isang proyektong pangeskwela
na ibinigay sa kanila. Maaga silang dumating sa isang maliwanag na umaga. NG. Manait at tahimik ang angin at ang mahining alon. NG. Dagatay marahang yumalinggongo sa pagitan. NG. Matapos Italiang kanilang mehea bisikleta sa nimulan NG dalawang benetilyoang pagalugad sa mehea labi NG dating Royal Ordnance Factory may hawakin na papel at lapis ay ginuhit nila ang uhizen NG lugar. Maingat na minamarkahan ang inaakala nilang panlabas na hangganan nito. Mula ron, mas lumalim pa sila sa kagubatan upang hanapin ang magabangka. Hindi nagtago, natuklasan nila ang gunang grupo bahaging natatakpan, NG, makapal na damo at malilit na punong tumubo sa palasyo de NG na babalak na konkreto sa Lovengi, Mariminge. In-update NG mehea binata ang kanilang pansamantalang mapa. Isinusulat ang mehea detalye tungkol sa iba't ibang uhis, disenyo at kalagayan. NG bawat bunker na kanilang nadarahanan. Naganit ng maitala na nila ang ikapat o ikalimang istruktura. Sinimulang asarin ni Alan si Jacob dahil saya tilapog at tubilin itong pumasok sa alinman sa mga bunker. Matapos ang kaunting pangungulit na pilitang pumayag, si Jacob nanatili siya dyan malapit sa mera bisikleta habang si Jacob ay lumapit sa pinakamalapit na pasukan. Isang madilim na parihabang siwang nakabaon sa kilit NG burol. Ang bumaba siya pamamagitan NG mehea putpot na batong baitang patungo sa isang malamig at nahintay na dilim. Sa loob, inahiyah NG, sinah NG, kanjang, flashlightang, isang nakakagulat na maluwang na silid na mas malalim pa kaysa sa inaasahang neha. Mabagat ang hongin, puno ni Zangi, injikanaisne na amoy na lalo pang tumitindi habang siya umut. Sa inakala niyang ito, iamoy NG patay na ayop marahil isang soro o badyer ngunit habang petsaloy niya itong nalalanghap. Mas naging matalim o titik-kemikal ang amoy. Tila may bagay na sinunok dun. Ipanagpag niya ang sinag NG flashlight sa ubat na mga pader. NG konkreto sinusubukang hanapin ang pinakmulan ang baho. Karamihan sa mehea ibabaw ay walang laman o temay. Mga bakas NG pagashira dulot NG panahon hanggang sa uminto anggelo sa isang madilim naman sa sakit ng bahagi. NG likurang pader. Lumapit si Jacob NG ay isang hakbang o teti nakpan ang kanjang ilong gamit ang isang kamay. Unti-unting naging malino ang hugas bakas NG palad. NG tao. Mariing nakadiin saya konkreto o titime tuyong. Kulay mapula kayumangi na may maninipis. Naguhit kung saan tumulo ang likido bago tuluyang tumigas. Habang umaatras siya mula saya, pader nakatitik pearin ng hindi makapaniwala. Saya, kakaibang bakas kamay pilit na kinokontrol ni Jacob ang kanyang sikmura. Ang nakasusukang baho, isang kasuklam-suklam na halo NG paggabilak at sinunog na material ay alos madaig na si bigla nang walang anumang babala ang malavong dilim NG bunker ay winasak NG shank matinding pagsabog NG init o tinaka kasilo na laywanag na parabang biglang napunit ang buong bubong upang papasukin ang liwanag. Ang automatikong napayuko siya o tetenang tumingin si Jacob ng laki ang kanyang nga mata sa matinding takot. Ang kanyang katawan ay tila nililaman NG apo ang tela NG kanyang dayakit at maong ay bumubula o tete natutono inilalantad ang itim o tete lantat na laman saya ilalim. Isang saigo ang pumunit sa kanyang lalamunang habang siya umatras nang pasarasiray o te bumaksak saya sa higo na lukmok saya bulak na sindak.
Gumulong siya saya malamig na konkreto. Desperadong sinusubukang patayin ang apoy o takasan. Ang hindi matis na pakiramdam NG, pakasunog na gumagapang sa kanjang braso o binti, pinilit ni Jiang tumayo sa kabila. NG, matinding sakit, iniwanang flashlight kung saka nito bumasyak o habang halos matisot o gumapang. Inokiat neha ang makikitid na baitang patungo sa labasan. Pagputok niya sa bukas na angkin, pachaloy si Jiang, sumisigo sa sakit hanggang sa hingalin. Sa hingalin, ang inginig, naglakaslub siyang imulat, ang enggamatang punoong luha. Nawala ang ape, buo ang kanyang megadamit. Walang bakas, NG, anumang sugat. Ilang metro ang layo na katayo si Alan. Hindi makagalaw na katitig sa kanya ng dilat ang mehea mata. Nasaksihan niya kung paanong biglang sumabok palabas ang bunker si Jacob. Nagwawala ang mga braso, binti na tila na sa matinding paghihirap. Wala siyang nagawa kundi panorin, gulat na gulat, abang bumaksak ang kanyang kaibigan sa lupa. Ilang mahabang minuto ang lumipas, bago tuluyang kumalma ang paghinga ni Jacob upang may poliwenag ang nangyari sa lupa. Ni isa sa kanila hindi handang bumalik sa bunker. Iniwan nilang flashlight kung saan ito naroon, tinalikuran ng hindi, patapos na mapa, at mabilis na umalis sa kagubatan sakay NG, kanilang emega, bisikleta, nang hindi na lumingon pa. Hindi na muling bumalik si Jacob sa kagubatan NG, Pembre, matapos ang karanasyang ilon. Sa mehea sumunod na tahon, sinijasat niya ang kasaysayan, NG, lugar nataklasan, NG, emga, madidilim na ulat NG, emga, na kumamit na aksidenteng may kogneen sa pabrika NG bala. Isang malubang pagsabok nung dekada 1880 isa pa nung unang dikmaang. Pandaydihan, pumatay saya ilang, manggagawa, na ang makihakatawan ay nasyunok nakadurugrak hanggang sa hindi na makilala para kay Jacob. Ang alala, NG, arahu na iyang ang emga, kakilakilabot, na tanawin, sa lub, NG ay hindi na mihawali, sa mara, na nakarahan, lugar. Bagamate, hindi, kailanman, isinit, ni Jacob Binyan, na may nakita, si Jiang, aparisyong habang, naroon sa kagubatan, NG, emga pisikal, na, sensasyong kanyang inilarawan ang, nakapanggilong, amoy, NG, pakesenog, ang, tanawin, NG, saraling layman, na, tila, na chutano, at ang matinding hapdinawari, isumisibol mula sa, walay, paulit-ulit na lumito sa, iba pang mehea, sa leysay, mula sa, lugar. Isa sa mehea kugentong ilon, ay lumito makalipas, ang mayit, isang, dekada. Noong taginit NG 2006, at kinasangkutan NG isang lokal na residente NG, Carmarthen na naganggalang, Gareth Hughes, ang, kanjang anak, na dalahita, si Rien, pareho silang naglalakat sa mehamasukal na landas NG, Pembrey Country Park sa, isang mainit na Sabado, NG Hepang. Inilayo si, la NG kanilang, dinaanan mula sa, mas mataong, mehea landas, at dinala, sa bahay, NG, kagubatan, nakatabi, NG, mehea labi, NG, Dating Royal, Ordnance Factory. Ayon kay Garrett, naglalakad silang, nakukuantuhan, nang, mapansin, ni Rian, ang, isang, nagisang, figura, na, dahan-dahang umuusat saya, landas saya unahan nila, sa simula, inakala nilang, isa lamang, itong kapwa naglalakad ay naligo, o sadyang, naglalaan oras, upang namnamin ang katahimikan. Enguni ng, antayanti, nilang palihitin, ang distansya nagsimulang, majing nakakabaala, ang gimaga detalay. Inilarawan ni Garrett Kalaunan ang figura bilang, may suot na damit na tila sunog, pira-piraso, na ang hilid,
ay mulmol o tiwaring tinyopak NG apo ang nakalantad na bahahi NG maka o timeha kamay ay maitim at batik-batik kahahuig NG malulubang paso. Bagyang nakajuko ang ulo NG figura o tete mabigat ang bawat hakbang nito na parabang may pasan. Itong hindi nakikitang bigat. Sumiko si Gareth upang tanungin kung ayos lamang ito, ngunit walang sagot ni kahit kaunting pakilala. Naalala ni Rian na bahagyang bumagal ang figura, iniikot ang ulo, ng kaunti na parabang may narinig, bago muling ipagpatuloy ang mabagal o tete, tuloy-tuloy na paglakaji sa landas. Nigalala sila na baka ito'y isang taong nasugatan. Kayate binilisan nila ang hakbang upang maabutan ito. Nuganet pagliko nila sa isang banajad na kurba NG daham bigla na lamang naglaho ang figura. Ang landas sa unahan ay tuwid itimalino sa loob NG ilang distansya. Walang mehias hanggang dahan o sapat na siksik na lamanan hupang pagtawan NG sinuman sa loob NG ilang segundong pahitang nanatili rungang magamasandali, sinusuri, ang palihit. Inilarawan ni Gareth ang pakiramdam, NG-lubos, napagkalito, dahil sa beglong pakawala. Abang inaman, naman ni Rian na nakaramdam, si NG isang hindi, may paliwanag na panghinghilabot, sa kabila, NG manet, na gabi. Nang sila'y bumalik sa dinaanan, may napansin, si Gareth nakakaiba sa angin sa bahing daynanan, NG, figura isang banakad, ngunit hindi mapakakamaliang amoy. Katulad nagnasunok na kahoy na may halong matalim na kemikal. Kinumpirma ni Rian na naamoy rin niya yon pagdating nila sa panggunaing landas. Sinubukan ni Gareth na bigyang lohika ang kanilang naranasan. Sa simula, inakala ni Gareth na may nakita lamang silang isang tahong nasa matending kaligian. NG pagi isang sugatang palaboyo isang tang nakasuo, NG kaswotang pang-historical reenactment. Gayunman, ang ganap nakawalan NG tunog o anyamang guri, NG riksyon. Mula sa figura ay naging dahilan upang mahirap tanggapin ang paliwanag na yon. Sa paglipas NG-MG tahon, biira lamang ikinuwento ni Gareth ang kanyang karanasang kadalasang ay kapag may mga kaibigang nagtatanong matapos makarinig NG mehea lokal na tsismis. Bohomat hindi niya kailanman siyang sinabi na ito ay siyang multo. Nananatili si Jang kumbinsido na ang kanilang nakita ay hindi maring isang guay na tao sa normal na kalagayan. Ang karanasan ni na Gareth Oteriane ay umahangkop sa isang maliit, nuganet tuloy-tulo, ina pattern NG-MG ulat mula sa kagabatan NG, Pembrina, naglalarawan NG-MG figurang tila nasonag o naging huling. Ilang naglalakad Nengrim, aso, ang haywa-haywalay na nagsabin nakakita si Laenggi, isang lalakin nakasuot NG basahan o isang sondalong may item na muka na panandilyang lumilitaw mula sa pahitan NG-MG puno bago biglang maglaw. Sa bawat kaso, sinasabing nanataling may distansya, NG, figura, hindi ito lumalapit ni nagsasalita at nawawala sa sandaling mapansin ito. Itinuro NG-MG lokal na historiador ng MG na kumamati na aksidenteng naganap sa Royal Ordnance Factory at sa MG kalapit na militar ay maring magpaliwanag sa MG aparisyong ito. Kung tunay hanggang may kungning henge, MG ito sa MG tahong nabyuhe nohong nokaran, bagamate karamihan sa MG biktima ay inalis mula sa lugar matapos ang MG insidente. May ilan na naniniwalang ang matinding trauma NG-MG sandaling ilan ay makarin nakaukit mismo
sa kapaligiran. Isang particular na kilalang kaso na naitala NG, isang dating forest ranger, noong huling bahagi, dekada 1970 ay kinasangkutan NG dalawang siklista na nagsaving nakasalubong nila ang isang lalaking suray sa kagubatan na tila mayusok na nagmumula sa kanyang katawan. Ayon, saya kanilang ilang segundo lamang nagpakita ang lalaki bago tuluyang maglaw sa kanilang paningin. Mering iganiat NG dalawa na nakita nila ito sa malinaw na liwanag NG arahu iti sapat ang kanalang lepit apang mamoy ang hongin na may halong amoy NG nasunog na tila. Meron ding iba pang ulat mula saya mehe bisitang nag-explore NG mehe alumang linja NG treng na matagal nang hindi ninagamit na dati nagsilbi saya pabrika ng gebala. Noong 1998, isang photographer mula sa Cardiff ang nagsaving kumuha siya NG ilang larawan NG pasukan NG isang bunker na natatakpan NG lumot gunit laking gulat niya nang mapansin sa kalaunan na sa isa sa mga kuwa ay tila may lumilito na itaas na bahagi NG katawan NG isang lokasing na sunog ba siyang nakasilip mula sa likod NG isang puno. Ang figura ay wala sa aliman sa iba pang mehe alarawang kinunan lamang ilang segundo ang pahitan ite iginiet ng grim photographer na wala siyang kasamang ibang tao nung sandaling iyon. Sa kabuuan, ang mahea kuwentong ito ay nagambag sa pagbuo NG isa sa pinakamatitiba na elemento NG alamat NG Pembry ang figura omega figura na tila nasunok o tete nagpapakita sa kagubatan. Avang iniug ne NG mapagu ang mege nesabing paglito sa mga laro NG la iwaneg maling pagilala o sa kapangyarihan NG imahinasyon sa isang lugar na may maras na industriyal na nakaraan. Ang tahong nagsasabing na saksiyang nila ang mahe aparisyong ito ay nananatiling kumbinsido na ang kanilang mga karanasan ay lampas sa anumang simpleng paliwanag para kinageris o tiraya ng garahu na iyon ay nananatiling melino at nakakabagabag na alaha. Wala sa kanilang dalawa hang muling bumalik sa barjing ilong NG kagubatan at pareho silang nagsaving mas gugustuin nilang uhag ng isugal ang posibilidad NG sa pang engkuwentro. Kapansin-pansin, hindi lamang mehiya multo ang nayulat sa kagubatan NG Pembry kasabay NG MGA paglato NG eninong ta at emja ulat NG hindi mapeliwanag na tunog at emoy. Marunding paminsan-minsang mga salise tungkol sa isang bagay naganap na naiba isang nailang natil. Lumalawag sa anumang karaniwang paglalarawan. SISAM ga pinoko kakaibang enkwentro ay nakmulakina Colin Jenkins o David Evans. Dalawang manggagawang pangkagubatan na empleado NG, lokal na konseho nung unang bahagi ng negada ke-2000. Ang kanilang trabaho ay regular na nagdadala sa kanila sa Enga Bajin Mayrap, Puntan NG, Kagubatan NG, Pembry kung sasan sila. Naglilinis NG, mehea na sirang, puno na gayos NG, emga dahanan, at sumusuri sa pagwo NG, lupa sa emga, sistema NG buhanghinan, na nasopologet sa lugar. Kapwa pamilyarang, dalawang, lalaki sa lupain, at sa lokal, na wildlife. Isang apon NG, taglagas bandang dapit hapon, ipinadala si, laupang siyasatin, NG siyang,
Pagi NG, landas na matata, puwang, humejit kumulang, isa, kalahating milya papalop. Mula saya pangunahing paradahan isang makitit-otit birang daanan na umikot sa pagitan, NG, meahea siksik, na punong conifer vago. Tuluyang sumikip at maging isang rutang bakas, NG, gulong, na napapalibutan, NG, makapal, na damuan. Naglalakad sila may, pasan na mihea, kagamitan, at menggat, na umusadavang, nagbabantay, sa mihea na buwal na sangga, o te iba pang, posibleng, panganibe, makalipas, ang humejit kumulang 20 minuto, mula nang magsimula, ang kanilang lakat na pansin, ni Evans, ang gisang, kilos sa unan. Sa unong tingin, inakala, ni Hiyang, isa, itong, malaki naso, na lumilitaw mula sa, pagitan NG-MG, punong ngunit, hindi tugma, ang NG proportion. Habang papalapit sila, malinaw nilang nakita na ang nilalang naglalakad, ng tuwid, tinatayang may taas hitong, 6 hanggang 7 talampakan, at ang katawan nito ay natatakpang NG, magaspang at madilim, na balahibo. Ang gulo ay tila paaba, may makitid ng guso o te dalawang, maleno na bukol, nakahawig, NG, mahia sungay, na yumasbong, mula sa bongo. Ang mehabraso nito ay nakalaylay ng mababahelos, umahabochi sa tuhoji. Nanatiling nakatayo, ang nilolang, sa hilid mismo, NG landas, o tetewaring, nakemasit, sa kanila. Walang, nagsalita sa dalawang ngunit, kapwa sila bumagal ang lakat. Sa kalaunan, tumalikod ang figura, o te pumasok sa hanay, NG mehea, puno sa kabilan. Ang emga, gala, nito, ay, maingat at mabagal, at sa loob, lamang, NG ilang, segundo, ay tuluyang, na itong, naglao, sa emga anino. Nang marating, NG, dalawang, lalaki, ang lugar, na tinawiran, nito wala, silang, natahipuan. Walang bakas, NG, walang nabaling, sanga, at walang, nanataling, ang lupay buo, at hindi nagalo na para bang walang anumang dumaan doon. Yumanik ang kanilang loob, ngunit ipinagpatuloy nila ang trabaho. Kapwa nagsisikap na unawain ang kanilang nasaksihan. Alos 6 oras silang nagtrabaho sa katahimikan. Hanggang saya biglang napatigil, si Evans nakatitik sa hilid NG, ay isang kalapit na anay, NG, MG puno. Narun ito ba hiyajing nakatago sa inga aninon, nakatayo at hindi gumegolo, na parabang muli silang pinagmamasdan. Ang nakadokdok na katahimikan ay nakinindi na matis o tete, matapos ang isang maikling ngunit nakakabahalang palitan ang gentingin. Nakasundo silang tapusin na ang trabaho ng mas maaga kaysa sa nakaplano. Iniwan nila ang kanilang mehea kagamitan at nagwalik sa landas NG, kagubatan, na kapwa at ng lumingom pa sa likuran. Iniwasan NG, dalawang, lalaki na ikwento ang insidente sa kanilang mehea kasamahan dahil sa takot na pagtawanan. Sa ilube NG ilong tayon, NG encuentro, ay nanatiling, elos hindi na pag-usapan, gayon mang, hindi ito tuluyang mahalis sa isipang ni Evans sa sarili niyang pagsisikap. Nagsimula si Jiang magsalisik, NG, ulat tungkol sa enga hindi, pangkaraniwang, nilalang, sa Britanya. Lalo na Jiang, naglalarawan NG, emga, figurang, nakatayo ng tuwid, o temay, emga sunga. Sa kanyang pag-aanap, natahipuan niya ang kaso, NG Hexam, Heads nohong, dekada 1970, isang insidente kung sandalawang magkapatid mula sa Ilagang, Inglaterra, nakaukay, NG, malilith, naulong, bato na inukit sa kanilang bakuran. Makalipas ang ilang panahon, isang kapitbahay ang nagalot. NG isang kakaibang engkwentro sa isang matangkad na figura na kalahating tao ete kalahating
hayop na pumasa kumano sa kanyang bahay nang walang paintulot. Ang kanyang paglarawan isang nilalang na tuwit ang tindik may emga sangge pahabang muso. Hachimay ching na balayibu ay nakakagulat na tumugma sa anjong makikita mahea lalaki pakalipas ilang dekada sa kagubatan Pembre. Lubang navala si Evans sa pagkakatulad na ito at sinabi niyang ang pakiging makahawik ay napakatindi kung kaya tegad o temalino nitong ibinalik sa kanyang alahalang sarili niyang karanasang penanggit niya na ang nezebeng pagleto sa Northumberland tulad NG-esa kanila ay naganap sa isang Mediolivliv na lugar at kinasang kutang isang nilalang na hindi nakpakita takot o agresyon kundi isang uri mapagbanti na pag-usisa. Mas kaunti ang interes ni Jenkins sa folklore, nuganet na natili siyang ganap na kumbinsido sa kanilang nakita. Samge sumunod na taon privado niyang ibinaagi na wala itong anumang pagkakawig sa alinmang nilalang na naranasan niya sa buong karera niya sa pagtatrabaho sa labas. Para sa kanya, enge a proportion, tindig at ulo na may songge hindi nagiwan anumang pagdududa na ito ay hindi simpleng pagkakamali pagkilala sa isang kilalang bagamat hindi kailanman formal na inimbestigahan ang insidente. Unti-unti nagsimulang kumaletang kuwento sa lokal na usapan. Lumitaw rin ang iba pang magsalaysay bagamat mas maingat ang pagkakalahat. Isang naglalakad aso ang nagsaving nakakita isang matangkad at maitim na figura na gumagulo sa pahitan puno malapit sa dating firing range. Isang gabi, mayroon ding isang siklista na nagulat na nakakita siya tila isang lalaking may kakabeng kasuotan na lumabas mula sa kagubatan sa kanyang harapan. Ngunit biglang naglaho ng walang anumang tunok. Ang meha kuwentong ito, bagamate imposibleng mapatunayan, ay paulit-ulit na nagtataglay elementong katulad nasaksiyan nina Jenkins o T. Evans, isang malaking figura na tuwid ang katindig, isang biglahang pakawala at ang ganap na kawalan anumang pisikal na bakas. Itinuro mapagduda na ang kagubatan Pembre. Iyay tirahan ibate ibang uri hay pamga usa. Lobo o temajing naliligo na baka na maharing magmukang kakaiba o nakakatakot kapag may na ang gilaw o mula sa malayo. Gayunpaman, iginit dalawang lalaki na ang kanilang pagkakita sa nilalang ay malapitang malino at naganap sa maliwanag na liwanag araw. Ang pagsisija at ni Evans sa kaso Hexam Heads ay nagbigayda an upang mapansin niya na ang folklore Britannia ay puno enga kwento tungkol sa enga nilalang na may songge. Mula sa Mejea sinoning paganon yukit hanggang sa mas huling Mejea alamat enge. Mejea sobrenatural na tagapanggalaga enge lupain. Bagamat hindi niya sinabi na ang kanilang nakita ay direktang kagnay alinman sa enge tradisyong ito. Nahirapan siyang balewalain ang malinaw na pagkakatulad. Sa luben lang limitadong lupan pananaliksik sa kriptozooloya. Ang nesabing pagleto sa kagubatan Pembre yaingalon ay taimik na binabanghit bilang isa sa Mejea pinokahindi pangkaraniwang modernong ulat mula saya. Wala sanengka, wala pisikal na ebidensyang pumipihil dito upang makakuha
mas malawak na pansin. Nuganit ang Mejia, nagsuri sa kasong, ito at sa patotu, NG, hexam hets ay tinyochuro, ang kapansin-pansin pagkakapare-pareo, NG, paglalarawan. Kung ang nilalang na nakita, nina Jenkins at Evans, ay siyang bihira, o temaling nakilalang, pa isang maling, interpretasyong engi, ay isang mas karaniwang bagay o isang bagay na may kaugnayan sa mahabang kasaysayan NG, folklore NG, Britanya, ay nananatiling ay isang palaisipan. Para sa dalawang lalaking nakasalubong, ito sapat ang karanasan upang magiwan ng rempang matagalang bakas, isang bagay na hindi nila kailanman lubusang naipaliwanag kahit matapos ang maraming taon ng ang mga posibleng paliwanag sa mga nayulat na pangyayari sa kagubatan NG, Pembry, ay nag-dasay, IBA, dasayba, depende sa insidente, ngunit wala ni isang tinanggap bilang ganap na kapanipaniwala. Sa kaso ni Jacob Binyan, ay tinyachuro NG mga mapagduda ang mga salik na psikolohikal hang kombinasyon. NG siyang masikip na espasyo mahinangilo o tehi siyang hindi inaasahang mo. Iyay maharing nagdulot, NG, matinding takot o guni-guni. Iminungkay ring hang pakalantad sa amag, Mejia kemikal na latak o Mejia labi, NG job bilang posibleng songhi NG amoy, NG, pakisonog at NG, kanjang pakalito. Gayunpaman, hindi nito lubos na papaliwanag ang malinaw niyang pakiramdam na siya ay nasusunog o engi matending paghihirap na napansin NG kanyang kaibig. Sa kaso ni Gareth Hughes at NG kanyang anak na si Rien, mas nakatuan ang mga teorya sa mga ilusyon sa paningin o paraidolya ang laikas na ilig engi aisip na makakita engi mga enyong ga sa enga random na hugis wanino. Ang mahining liwanag at lumialutong na amog ay maaaring lumika NG, impression NG, isang figura. Mayroon ding nagsusulong NG, idea NG, MG, mapagbiro. Gonit, iginit, niukes na ang walat NG, nilalang, ay tila malubang, nasonag, o teang, pakawala, nito, ay napakabilis, yupang, ipaliwanag, bilang, ay zangtong, basta na lamang naglakad, palayo sa pahitan NG, MG apuno. Ang paglato na nasaksyan NG, mga manggagawang pangkagibatang nasina. Colin Jenkins at David Evans ay nagbansad naman NG ibang uri NG MJ. May ilan ang nagsasabing maring isang ayop ang kanilang nakita mula sa isang kakaibang anggulo, bahagyang natatakpan NG mga alaman kaya nagmukhang humanoid. Gayunmang kapwa pamilyarang dalawang lalaki sa lokal na wildlife at ay geniet nilang ang Mejia proportion ay hindi tumutugma. Saya, alinmang kilalang species ang biglong pakawala NG figura ay nagpasiklab NG, aka-aka tungkol sa NG, paranormal na sani. Mula sa Mejia multong pagpapakita hanggang sa mas kakaibang ideya NG, isang nilalang na tumatawid sa isang interdimensional na portal. Sa lahat NG, tatlong kaso, iminungkay ring ang posibilidad NG, sadyang invento, bagamate kakaunti, ang evidensyang sumusuporta rito. Ang bawat saksi ay naglahat nenigra kanilang karanasan ng may pogolinlongan o tete, walang malinaw na dahilan upang magsinungaling. Maring magmungkay NG natural, napali, wanag, nugenet, bihayra, nitong, masaklaw, ang lahat NG, detalay. Sa kawalan, NG, ebidensya nananataling, hindi nalulutas, mga incidenting, ito. Had patulo, inavaagi NG koleksiyon, NG, kakaibang, enkuwentro, sa kagubatan,
NG Pembri Sezi. Lugar kung sa hang rasyonal na pagsusuri o teeng hindi may poliwanag ayalos magtakpo ngunit hindi kailanman ganap na anak sa salubong. Sa kabila NG, emga, dekada NG akakaka. Patuloy na itinatago NG. Kagubatan, NG, Pembriang, emga lihim, nito. Ang emga, kinakalawang, na lavi NG industriyang, pandigma, ay taimik na nakaimlay sa pahitan, NG, MGA, puno. Abang ang mga kuwento, NG, mga kakaibang, figura at hindi may paliwanag, na nilalang ay pinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Hanggang ngayon may MGA naglalakad pa rin nakukuwento, NG, MGA, kakaibang, inyong, nasilayan, saluf, NG, amor, ONG, MGA, panandilyang, tunok, na tila sumusunod sa kanila kung gito man ay MGA, alinggongo, NG, magulong, nakaraan NG lugar o isang gagay na ihit pang kakaiba ay nana taling walang kasagutan at marahil sa mismong kawalan NG, katiyakang ilong nagmumula ang tunay na pagkawaala NG, kagubatan NG, Pembri.